Matapos manalasa ang bagyong Karina at habagat sa bansa, libu-libong mamamayan ang apektado ng pagbaha. Kaya para masuri ang pinsalang iniwan nito, nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 26. Dito kanyang tinignan ang sitwasyon ng Bulacan, Pampanga at Bataan na isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan eh. Pinadagi na papaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Mula sa ere kita ang mga nalubog na mga palayan at mga bahay. Ang mga residente problemado sa pagdaan sa mga binahang kalsada. The amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Sa huling datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 103 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Bulacan. Umabot sa 400,000 na pamilya o 1 milyong individual ang naapektuhan sa probinsya. Nasa 7,571 na ektarya ng taniman, kabilang ang 4,494 na magsasaka sa buong lalawigan ang naapektuhan ng pagbaha sa probinsya ng Pampanga. Habang sa Bataan, nasa kabuang 92.92 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang higit 208,300 na pamilya mula sa 237 na binahang barangay ang lubhang naapektuhan. Binisita rin ng Pangulo ang Navotas Navigational Gate at kinumusta nito ang sitwasyon ng ilang residente sa evacuation center. Now, what we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why the Navotas is still 80% underwater. Isa rin sa ininspeksyon ng Pangulo ang naging epekto ng oil spill sa probinsya ng Bulacan matapos lumubog ang tanker na MT Terranova na may dalang 1.4 milyong litro ng industrial fuel sa Hagonoy, Bulacan. Bumuo na rin ang Pangulo ng task force para maiwasan ang malawakang epekto ng oil spill. Kaugnay niya, nagpapatupad naman ang DOLE ng mga programang pangkabuhayan para sa mga apektadong residente habang ang DSWD ay inatasan ng pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Pinapaimbestigahan na ng Senado ang lawak ng oil spill habang pinaplano naman ang pagsisipsip ng langis sa lumubog na tanker para hindi na ito tumagas. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.